korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK eh. Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Nga ho eh, wala nga, hindi police report nga, wala eh. Ganun ho kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po ay nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen. Hindi po sa drug war. Hindi po sa drug war. Yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So yun tama yung yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yun, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng mag-ayon? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi ho namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. That numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. I'm not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It is merely a suggestion. No, I already asked the SOJ earlier kung may listahan. But there is no investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga sinasabi ko kung may listahan. Did the Senate investigate it, ma'am? Did the Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang palpak. Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That is one of several thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero sabi nga ninyo noon hindi pwede dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, may nakumbika. Marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong komplikado kung kakalat ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may binarel o may pinatay, ang dapat ho dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na nga gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang.
Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kinokorek namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan kung cold file yan? Eh di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Eh kung walang katibayan, walang physical evidence, eh kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa ICC. Yung sistema ho ngayon, basta mas lalong meron hong wala. demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwedeng iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho. Dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, eh mas hahaba pa yung proseso. Eh kung dito, eh, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ninyo, ito ho'y talaga nagbago na sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ho madali, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Yes. Pwedeng mag-suspend lang ng 5 minutes or 2 minutes. Everyone can go and have a little boys' room break.